Ano po yung pinakamatibay na katibayan nyo na eto po yung iglesia tinayo ng Diyos? Ganito yon, kapatid. Ang Diyos nagtayo ng iglesia ng una, no? Noong 2,000 years ago. Ngayon, sa ating panahon, nakatayo na yun eh. Ang gagawin natin, aanid na lang tayo ron. Hindi tayo magtatayo. We will associate ourselves with them. Mag-a-affiliate tayo sa kanila. Pakinggan mo, sa 3:6 ng Efeso. Na ang mga hintil ay mga tagapagmana. Ang hintil, tayo yon. Lahat ng bansang labas ng Israel, tinatawag sa Biblia na Gentiles o hintil. Ang sabi, kasama tayong Pilipino rin dahil hindi tayo Israelite. Kasi yung unang relihiyon sa Israel na pundar yun eh. Ngayon, sa labas ng Israel, ang tawag hintil. Ang mga hintil daw, tagapagmana At mga kasangkap ng katawan. At mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Yan, sa pamamagitan ng Biblia, yung Biblia na yan, masasangkap tayo dun sa katawan. Yung katawan, yun yung iglesia. Colossus 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ang iglesia, yun ang katawan. Tayo mga hintil, sasangkap tayo dun sa katawan. Meaning, magiging member tayo sa katawan. Paano tayo magiging sangkap nun? Sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Parang ganito, no? Sabi ng mga Kristiyano nung una, nasa Biblia, huwag kang papatay. Sinunod nila yon. Nakarating sa atin ang Biblia, sinunod mo rin, hindi ka rin pumapatay. Nananalangin sila, hindi pa ulit-ulit, nabasa mo yung panalangin sa Biblia, yun din ang sinunod mo. Lahat ng nabasa mo, sinulat ng mga unang Kristiyano, yun ang sinunod mo, nagkakaroon ka ng kaugnayan sa kanila. Pakinggan mo ha, sa unang Juan 1:3 hanggang 4. Yaong aming nakita at narinig ay sa rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. That ye may have fellowship with us. Nakita namin, yung narinig namin, yung aral, ang ibig sabihin ng mga apostol, ibinabalita namin sa inyo para kayo magkaroon ng pakikipagkaisa sa amin. Anong ginawa nila para magawa natin yon? Sa 4. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat. Ayun, yung mga narinig nilang aral, sinulat nila. Kaya pagka yun ngayon ay tinanggap mo, nagkakaroon ka ng fellowship with the apostles and fellowship with the Son and the Father. Kaya hindi kami nagtayo. Ang aming sinampalatayanan yun nasa Biblia. At paano ako nakakatiyak na yun ay totoo? Kasi yung buong aral na sinunod nila, sinusunod naman namin ngayon dito sa Pilipinas. Yun po. Saka po,